Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 7 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa drug suspect sa Tagbilaran City, Bohol. Most wanted person sa kasong rape na sa Kote sa Marikina City. At 17 miyembro ng Communist Terrorist Group kusang sumuko sa mga otoridad sa Albay. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig na adong pakikibaka at pagbabalik sa mapayapang pamumuhay. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Merculito Lovendino Jr. 17 miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang loob na nagbalik loob sa pamahalaan Albay Police Provincial Office. Nangyari ang pagsuko bandang alas 4:30 ng hapon sa mismong kampo ng Albay Police Provincial Office sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Pinangunahan ito ng pinagsamang puwersa ng Albay PPO, 1st Provincial Mobile Force Company, Ligao City Police Station at OWAS MPS, katuwang ang 49th Infantry Battalion at 9th Infantry Division ng Philippine Army. Ang mga sumuko ay pawang kasapi ng milisya ng bayan sa ilalim ng kilusang Guerrilla 1 Sub-Regional Committee 5. Kasama ng kanilang pagbabalik loob, isinuko rin nila ang 11 piraso ng iba't ibang uri at kalibre ng baril. Sa kasalukuyan, ang mga sumukong rebelde ay nasa pangangalaga ng 49th Infantry Battalion habang ang mga isinukong armas ay nasa kusudian ng Supply Section ng Albay PPO para sa wastong disposisyon. Ayon kay Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director ng PNP Bicol, ang pagsukong ito ay patunay ng epektibong operasyon at programa ng pulisya sa rehiyon katuwang ang Philippine Army. Patuloy nitong papalakasin ang mga inisyatibo upang hikayatin ang iba pang kasapi ng rebeldong grupo na magbalik loob at makapamuhay muli sa ilalim ng batas. Tinitiyak din ng pamahalaan na mabigbigyan ng sapat at tulong ang mga sumuko upang tuluyang magkapagsimula ng panibagong buhay. Sila ay isa sa ilalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ICLIP na naglalayong tulungan ang mga dating rebelde ng CPP, NP, NDF at milisya ng bayan na muling maging produktibong mamamayan. Kabilang sa mga benepisyo makukuha sa ICLIP ang pinansyal na ayuda, tulong sa kabuhayan, pabahay, edukasyon at kalusugan, firearms remuneration at psychosocial skills training para sa kanilang reintegrasyon sa lipunan. Mula dito sa Legazpi City, ako ngayong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balita Police. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. Hindi na nakapagtago pa ang isang lalaking wanted sa kasong acts of lasciviousness matapos itong maaresto ng mga operatiba sa Tarlac City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Janice Bulaha. Arestado ng mga operatiba ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Tarlac Police Provincial Office ang isang wanted person sa Barangay Sepung, Calzada, Tarlac City.
Kinilala ni Police Major Santi Frey DC Lorenzo, OIC ng 1st Provincial Mobile Force Company, ang suspect na si alias Mel, 43 taong gulang, pintor at residente ng Rosal Street, Barangay Sepung, Calzada, Tarlac City. Matagumpay na isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng tracker team ng 1st PMFC, katuwang ang Tarlac City Police Station, Provincial Intelligence Unit, at Provincial Investigation and Detective Management Unit. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5 ng Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law sa ilalim ng Criminal Case No. 7262-201 na walang piyansang inirerekomenda. Ayon sa ulat, dinala sa himpilan ng 1st PMFC ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na isinusulong ng pambansang pulisya ang mas pinaigting na operasyon laban sa mga individual na may kinahaharap na kasong kriminal upang masiguro na sila ay mapapanagot sa batas at maipagkaloob ang hustisya sa mga biktima. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Nasa kote ng Cainta Municipal Police Station sa Marikina City ang isang most wanted person regional level na nahaharap sa kasong rape. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jessie Cris Obrero. Bisa ng warrant of arrest na aresto ng tracker team ng Caintang Municipal Police Station ang isang regional level most wanted person na may kasong rape sa isinagawang operasyon sa Barangay San Roque, Marikina City. Kinilala ang akusado na si alias Albert, 25 anyos at residente ng Cainta, Rizal. Ang kaso laban sa kanya ay may kaugnayan sa rape sa ilalim ng warrant na inilabas ng RTC Branch 18 FC, Cainta, Rizal. Walang inirekomendang piyansa sa nasabing kaso. Sa kasalukuyan, siya ay pansamantalang nakakulong sa Cainta Municipal Police Station Custodial Facility habang hinihintay ang commitment order mula sa korte para sa karampatang disposisyon. Ang operasyong ito ay patunay ng dedikasyon ng Rizal Police Provincial Office sa pagtugis sa mga most wanted person sa rehiyon at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jessie Cris Obrero. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Walang takas ang top 1 most wanted person sa regional level matapos siyang maaresto ng mga tauhan ng Benguet PNP sa isinagawang operasyon sa La Trinidad, Benguet. Patrolwoman Jomalyn Kakanindin sa report. Sa patuloy na pagpapaigting ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra kriminalidad, arestado ng Benguet PNP ang number 1 top most wanted person regional level sa kasong statutory rape sa La Trinidad, Benguet kamakailan lamang. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng La Trinidad Municipal Police Station, katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group, Benguet Provincial Field Unit, Benguet PPO at ang RIU-14. Arestado ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inihain laban sa kanya noong Agosto 2025 sa La Trinidad, Benguet na walang inirekomendang piyansa. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang akusado sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon bago i-turn over sa kinauukulang hukuman. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang na ang pambansang pulisya ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa programa ng kasalukuyang administrasyon tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang drug buy-bust operation ng Aringay Municipal Police Station sa Barangay San Benito Norte, Aringay, La Union.
Ang detalye ng report mula kay Patrolman Dennis Carina. Tadong isang high-value drug personality sa ikinasang drug bypass operation ng mga otoridad dakong alas 12 ng tanghali, ito lamang August 12, 2025, sa Barangay San Benito Norte, Arengay, La Union. Kinilala ni Police Major Romel D. Centino, hepe ng Arengay Municipal Police Station, ang suspect ni Alias Naldo, residente ng Barangay Purok Sarok, Cam 7, Baguio City, na tinaguri ang isang high-value individual sa talaan ng mga otoridad. Sa isinagawang operasyon, nasamsam mo ng suspect ang 7 head-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na tinatayang 30 na gramo. Ayon sa mga otoridad, ang halaga ng naturang illegal na droga ay humigit kumulang 204,000 pesos. Bukod dito, na-recover rin sa operasyon ng mga iba pang ebidensya, 6 pieces 1,000 budol money, 1 black sling bag, 1 brown coin purse, 3 pieces cellphone, 1 Toyota Innova color blue. Ang lahat na nakumpiskang ebidensya ay sinalalim sa tamang dokumentasyon at inventaryo. Samantala, ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Arengay PNP at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Matagumpay na isinagawa ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 ang isang awareness lecture sa lungsod ng Tuguegarao bilang bahagi ng kanilang patuloy na kampanya para sa kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Richelle Lidesma. Ilahok ang mga mahigit 150 mag-aaral ng Caritan Norte Elementary School sa pamumuno ni Mrs. Marilyn Tapa, principal sa lungsod ng Tuguegarao, sa isinagawang awareness lecture ng mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 2. Ang RPK 2 ay patuloy na nagsasagawa ng awareness lecture sa mga paaralan. Ang pangunahing layunin namin ay maimulat ang mga kabataan sa malagim na epekto ng iligal na droga na sumisira sa kanilang kinabukasan at mga pangarap. Higit pa rito, binibigyan din namin sila ng kaalaman kung paano maiiwasan ang bullying na madalas na problema sa loob ng paaralan. Sa aming mga lecture, tinutulungan namin ang mga mag-aaral na maunawaan ang kahalagahan ng pagrespeto at pakikisama sa kanilang kapwa. Sa tulong ng mga guro at mga magulang, sama-sama nating hinuhubog ang mga kabataan upang maging responsable at may malasakit sa iba. Nagpasalamat naman ang mga mag-aaral at guro sa isinagawang talakayan. Potion po kasi po besides po sa nadagdagan yung knowledge namin, nag-spread po siya ng awareness tungkol po sa bullying and sa illegal na drugs po. Kung paano po maiwasan and kung ano po yung dapat na gawin. And I think nakakatulong po ito kasi po maiwasan talaga ng mga bata na gawin yung mga mali po and natuto po sila dun sa symposium po. Siyempre, papasalamat ako pinunlakan ninyo ang aming eskwelahan dito sa symposium na ginawa. Itong ginawa na ito ay napakahalaga dahil sa mga nangyayari ngayon. Ang ginawa ninyo ay para maging aware ang mga bata kung ano ang dulot nito sa kanila. Lalo na tumataas yung mga kalahasan at pababa yung mga edad ng bata na sangkot sa mga lingin. Ito mga bata, open sa kanila na yung mga masasama, mga influensya na mga nakakabasa. So, aware na sila kung ano ang epekto ng pagkamit ng droga at bullying sa kanila, kung epekto sa kanila physically, emotionally, sa kapwa nila mga bata. Dito sa amin at sa mga guro naman, pakatulong din yung mga ginawa ninyo para mabawasan din naman mga gagawin namin sa kanila na kung namin sinasabi sa kanila kung ano ang naging at tama sa kanilang ugali. Patuloy ang pagsasagawa ng mga ganitong aktibidad, ang RPK 2. Ang RPK 2, pati na rin ang mga kapulisan sa iba't ibang stasyon sa Region 2, ay patuloy na magsasagawa pa ng mga ganitong symposium upang mas mabigyan ng kaalaman ang mga kabataan at mailapit kami mga kapulisan sa mga bata at huwag nila kaming katakutan.
Sa kabuuan, naging matagumpay ang sinagawang awareness lecture na nagpapakita ng malakas na ugnayan at pagtutulungan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 at ng Caritan Norte Elementary School. Ito ay isang hakbang tungo sa isang mas maunlad, maayos at mas ligtas na komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Caritan Norte Elementary School, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Hindi nakalusot sa mga operatiba ng Bohol PNP ang isang hinihinalang tulak ng droga matapos mahulian ng mahigit 7 milyong pisong halaga ng shabu sa isang matagumpay na buy-bust operations sa lungsod. Patrolwoman na Annalyn Canoog, ibalita mo. Mahigit sa 1 milyon na halaga ng shabu ang nakupiska sa isang lalaki na manitulak na iligal na droga sa nagawang buy-bust operation ng mga kapulisan sa barangay San Isidro, Tagbilaran City, Bohol noong 12 ng Agosto sa taong kasalukuyan. Kinilala ng suspect na si alias Nonoy, 40 anyos, residente ng City of Villa Abrosio, Barangay Poblacion Sur, Carmen, Bohol. Banda alas 6:51 ng gabi na kinasa ang nasabing operasyon ng mga operatiba na humantong sa pagkakaaresto sa suspect at pagkasamsam ng 7 medium size at 10 large size heat sealed plastic packs na hinalang shabu na aabot sa 1,035 na gramo at may tinatayang halaga na 7,038,000 pesos. Kasama din sa mga nakuha ebidensya ang isang Android na cellphone, yung mga sniper na motor, backpack, buy-bust money at isang unit ng caliber 45 pistol na may isang steel magazine. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Si Provincial Director Police Colonel Arnel Balagat Banson may paabot sa iyahang pagtimbaya o pag-congratulate sa Drug Enforcement Team sa tanang mga operatiba nga padayon nga ng limbasog, nagkugi aron masikop kini mga dagko nga mga drug personality. Ato usab kini nga pahimangno no sa mga drug nagplano nga mga dili mundang sa pagpayuhot sa ginadili nga droga. Ang inyong kapulisan sa Bohol, dili kami muhunong, dili kami mupahuway, o dili kami muundang para masikop mo o madakpan mo. Unya ato sa kining gihimo para usab panalipdan ang atong mga kabatununan o ubang mga lumulupyo diri sa probinsya sa Bohol, busa atong gidasig atong mga katawhan, atong mga LGUs nga padayon sila sa pagsuporta sa atong programa para masulbad na ni problema na to sa illegal nga droga. Ang matagumpay na operasyon ay bunga na maigting na pagtilima ng kapulisan sa pagsusulong ng programa ng pamahalaan upang labanan at matuldukan ang problema sa illegal na droga dahil sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam mula sa isang sekyu sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa La Paz, Iloilo. Tinutukan yan ni Patrolwoman Julie Bell Alvior. Natayang 1,300,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang security guard sa ikinasang drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit sa Zone 3, Barangay Baldoza, La Paz, pasado alas 11 ng umaga nito lamang 13 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Janjan, 32 taong gulang at residente ng Carles, Iloilo. Naisa katuparan ng operasyon ng positibong mabili sa suspect na police pusher buyer ang isang sachet ng hinihinalang shabu sa halagang 12,000 pesos bilang buy-bust money. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge ng CDEU, matapos ang transaksyon na recover mula sa kanya ang 3 knot-tied plastic sachets at 11 pang sachet ng hinihinalang shabu, isang cellphone, pera, aluminum strip at lighter. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakaharapin ngayon ng arestado na kasalukuyang nasa kustodiya na ng kapulisan para sa tamang disposisyon. Patuloy na pinaigting ng Iloilo PNP ang kanilang kampanya kontra iligal na droga upang tuluyang masupil ang iligal na operasyon nito sa lugar. Muling pinaalalahanan ng mga kapulisan ng publiko
na makipagtulungan sa pulisya at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Huli ngayon ang isang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Davao City Police matapos makumpiskahan ng tinatayang 170,000 na halaga ng hinihinalang shabu. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Sheila May Ilagan. 170,000 pesos ang tinatayang halaga na hinihinalang shabu ng samsam sa isang buy-bust operation na isagawa ng RPDU-11, katuwang City Drug Enforcement Unit at Ecolan Police Station sa Barangay 76-A, Bukana, Davao City, nitong 12 ng Agosto taong kasalukuyan. Naaresto sa operasyon ng suspect na kinilala sa alias na Yoyo, 42 anyos at residente ng Barangay 76-A, Davao City. Si Yoyo ay kilalang top 6 regional level high-value individual sa talaan ng mga otoridad. Nakumpiska mula sa suspect ang 25 grams na hinihinalang shabu at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang laban kontra kriminalidad alinsun sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatili ng kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman Sheila May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. Nasabat ng mga operatiba ng South Cotabato Police ang isang street-level individual sa ikinasang operasyon kung saan nakumpiska mula sa kanya ang isang baril at hinihinalang iligal na droga. Patrolwoman Brylin Jean Cabonilas sa balita. Ng mga otoridad ang iligal na droga at baril sa isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay GPS, Coronadal City, South Cotabato. Ito lamang Agosto 12, 2025. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Peter L. Pinalgan Jr., hepe ng Coronadal City Police Station, ang suspect na si alias Bugoy, 30 taong gulang, isang vendor at residente ng poblasyon Tantangan, South Cotabato. Tandang alas 9 ng gabi nang isinagawa ng mga tauhan ng Coronadal City Police Station kasama ang South Cotabato Provincial Police Drug Enforcement Unit at 1st South Cotabato Provincial Mobile Force Company ang buy-bust operation kung saan naaresto ang suspect. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang 3 sachet na hinihinalang shabu na may timbang na mahigit kumulang 3 gramo at nagkakahalaga ng 20,400 at isang pistol na may kasamang isang bala. Nasa kustodiya na ng Coronadal City Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 at RA 10591. Patuloy ang pagpapaigting ng kapulisan sa kampanya kontra iligal na droga at loose firearms. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Brylin Jean Cabonilas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabonilas. At para sa ating huling balita, idinaos sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang strengthening partnerships for sustainable development in the Special Geographic Area coordinating meeting na naglalayong palakasin ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor para sa pagmatagalang kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Leonora Gawang. Bilang malakas na pagkakaisa, isang matagumpay na strengthening partnerships for sustainable development in the Special Geographic Area Coordinating Meeting ang isinagawa sa Multipurpose Center Camp Bijan sa Lipada, Cape Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte nito lamang 13 ng Agosto taong kasalukuyan.
Ito ay pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. De Guzman, Regional Director ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region, katuwang ang mga opisyal ng Special Geographic Area Development Authority sa pamumuno ni Honorable Batch P. Malang, mga BTA member at SJA Administrator. Tinalakay sa pagpupulong ang mga mahahalagang inisyatiba, suliranin at pagpapalawig ng magkakasunod na pagsusumikap upang isulong ang holistikong pagunlad at mapalaganap ang kapayapaan sa rehiyon. Ang kolaboratibong pagsisikap na ito ay nagpapakita ng matibay na pagkakataon ng PROBAR sa pagsuporta ng napapanatiling kaunlaran at pagbuti ng kalidad ng buhay para sa mga pamayanan, lalo na sa Special Geographic Area ng BARM. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mahal naming kababayan, huwag na nating hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.